Sana yung ibang mga senator judges ay magbago na, mag-improve na sa kanilang ginagawa bilang mga senator judges sa impeachment court. Maging mas matalino, maging mas malaman ang mga tanong, at maging bukas ang kaisipan sa presentation ng ebidensya at kontra-ebidensya. Kaya ko po sinasabi ito dahil di ko naman nilalahat. Meron hong ilang mga senador talagang halatang halata na. At yung iba ay talagang parang hindi alam ang mga ginagawa at mga itinatanong. Ang controversial dyan ay yung Robin Padilla at magkapatid na Cayetano. Dahil hindi pa ho tapos. Yun hong splash na ano ang tawag dito? Pinutol-putol na video nung nag-uusap, nagkakaroon ng argumento dahil sa court. Palitan ng paliwanagan sa pagitan ni Alan Peter Cayetano, Senator Judge, at Congressman Diokno. At inilabas ni Pia Cayetano sa kanyang social media account ang hindi magandang dating na parang naging one-sided at mayroon pang dating na parang panghusga ng mali. Si Diokno po, mga kaibigan, anak yan ng dating senador. Dating, alam mo yung tatay niya, napakagaling. Yung tatay niya, naging top notcher sa bar, pero hindi nag-aral ng law. Parang hindi dumaan sa pag-aaral ng batas, pero nung ito ay nag-take ng bar exam, top notcher. Top notcher sa pagiging CPA at sa bar. Napakagaling na abogado at CPA nun. Ito yung anak. Itong si Diokno. Si Chel Diokno ay magaling din pong abogado. Matagal na hong trial lawyer yan. Lawyer. At matagal din po na naging Dean ng College of Law ng Lasal. Nag-aral din sa international school ito. Di ba? Tapos si Pia Cayetano, na wala naman tayong nakitang ganong kalaking record ang bumabanat kay Diokno. Yun po yung hindi maganda. Sana mabago yan. Hindi naman ho nagsisisi si Pia until now. Kahit binabatikos na siya. Meron na nga nag-file ng reklamo sa Ethics Committee. At merong mga grupong pwede magpunta sa Supreme Court para ma-disbar kasi hindi trabaho at labag sa isang abogado ang mameke ng ebidensya at balita, lalo na ebidensya. Ito po naman ay impeachment court. Ayan, isa yan. Si Robin Padilla ang pinakamatindi. Nagpalit na siya ng Chief of Staff kasi nag-resign na kaya ang Chief of Staff. Anong ibig sabihin niya? Mag-improve na kaya si Robin Padilla? Na para bang ibang-iba ang dating. Kung tanongin niya ang mga prosecutors, parang ganon-ganon lang, ay mga veteranong abogado yun. Congressman yun, abogado. Sanay sa trial. Si Robin Padilla ay senador just lang naman, hindi naman si abogado. Pero kung magtanong siya, ay parang ganon-ganon lang. Ayan, okay? Anyway, mas mataas ang judge kaysa sa mga ibang abogado. Kaya lang, ilagay sa lugar. Dahil ang taong bayang nakamonitor, nakakakita, at nanonood ng impeachment trial, basang-basa nila kung sino ang may laman ang mga tanong, sino ang may alam, at sino yung mga kulang ang kaalaman. So ito pong aking mga channel ay nag-oobserba. Dahil nag-oobserve tayo sa proseso, katotohanan, katarungan at pananagutan ang pinag-uusapan sa impeachment trial against Vice President. Korupsyon at betrayal of public trust. Ayan. Kung ang mga nagtatanong, iba ang dating. Abay, mag-iiba rin po ang dating sa tao niyan. So, sana mag-improve naman kayo. Aralin yung mabuti kung ano ang issue. Pati mga tanong nyo, aralin din nyo. Ang problema kasi, mayroong senador, pag nawala na yung note, hindi na makapagtanong.
Pag nawala na yung kodigo, hindi na alam kung anong itatanong. Anong klase naman yun? Eh, napakasimple lang naman yan. Na ilalatag ng prosecutor sa ebidensya, dito kayo doon manggagalingan yung tanong. Binibigyan ng pagkakataon ng defense team para sa cross-examination at pag-rebut sa mga issue. Di ba? Ang dali na trabaho ng judge eh. Pero bakit kailangan may note kayo tapos pag nawala yung note, hindi na kayo makapagtanong? At kung minsan magtatanong naman, ang layo naman sa issue. Ano yun? Publicity? Sa tingin ninyo, sisikat kayo sa ganyang klaseng publicity? Sa tingin ninyo, magiging gwapo, magaling at maganda kayo sa ganyang klaseng Hindi. Yung laman at pinag-uusapan, quality ng pinag-uusapan at topic at tanong ang magpapasikat sa inyo. At doon kayo makikilala. Ngayon, kung ang gusto niyo, bahala na, basta makilala lang, ayan ang mangyayari. Negative. So, paalala lang po. Kayo ay pinapanood ng taong bayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo at ng maraming mga interesado sa international community dahil ito ay first time mangyari sa Philippine history, Philippine government, na ang pangalawang Pangulo ini-impeach sa korupsyon at betrayal of public trust dahil nga po sa pag-uutos sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Yung Article 4 na tapos na. Ngayon ang pag-uusapan ay confidential fund. Bakit nga ba may confidential fund ang Office of the Vice President at saka Department of Education ng panahon yon? Ay nung araw at mga nakaraang Vice President, wala namang confidential at intelligence fund ang Vice President. Pero sa panahon ni Sara Duterte, merong 500 million sa Office of the Vice President, 112.5 sa Office of the Secretary nung siya ay Secretary ng DepEd. Talagang kakaiba eh. Tapos ngayon hindi pa malinaw kung saan ginamit. At yun ang patutunayan ng prosecution, public and private prosecutors sa ongoing impeachment trial. Ayun po yan. So, muli, tayo ay umaapila lang. Kung hindi kayo magbabago, bahala kayo. Kung magbabago kayo, hindi kayong papaboran at kayo ay magiging positibo sa inyo, Senator Judges, ang inyong performance. Sa nakalipas na 10 days o 11 days na ba na trial, pasang-basa na natin ang may talino, may alam, may kaalaman, at yung mga nangangapa kung paano sila magtatanong at paano sasakay sa isyong ito. Live sa telebisyon, sa radyo, at social media. Kaya dapat to ay kargado kayo ng kaalaman. Para naman mas maraming maniwala sa inyo at makinig sa inyo. Ayun lang po yun. Personal kong opinion ito, observation, analysis, at interpretation sa ongoing trial against Vice President.